Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa ospital si Primo. Ano? Babalik na ako dyan. Siguraduhin yung mahuhuli si Primo. Patay man o buhay. Natunghen nga nating nagmamadali na sinamulong na lumabas makarang marinig ang nangyaring pagsabog. Kaya naman si Supremo ay di na nagdalawang isip at pinasok na nga ang kwarto ni Amanda kung saan nakaharap nga ang iba pang tauhan ni Agustus. At dahil sa dami ng kalaban ay ginawa niya pang human shield ang isa sa kanilang makasamahan. Kaya matagumpay si Primo na mapakawalan si Amanda. Kaya masayang masaya si Amanda na muling makita si Supremo. Pero di inaasahang makaligtas nga ang isa sa kanilang kalaban kung saan nagawang tawagan si Mulong. Kaya agad niya rin ipinaalam kay Agustus na nakapasok na nga sina Supremo. Kaya dali-dali silang bumalik ng ospital. Kaya naman si Supremo ay tumakas na rin pero naging matindi ang habulan ng dalawang grupo kung saan napalaban na nga sa mga pulis si Mang Berting at sa mga tauhan naman nila Agustus na humahabol naman kina Yoli at Lucio. Kaya nagdesisyon na ang grupo na magkita-kita sa basement kung saan nag-aabang sina Turco, bit-bit ang kanilang sasakyan. Pero di naman basta-basta papayag sina Mulong na makatakas si Supremo. Kaya todo ang kanilang ginawang paghabol. Kaya sa isang banda ay napilitan na si Supremo na harapin ang mga ito at magawa ngang mahampas ng fire extinguisher sa ulo. Kaya naggawa nila Amanda at Supremo na makatakas. At sa kanilang paglabas ay nakita nga sila ni Mulong na lumiko sa isang ambulansya at dali-dali itong umalis sa lugar. Kaya agad nila itong ipinaalam kay Agustus na sumakay sina Supremo sa isang ambulansya. Kaya nang maabutan nga nila ito sa labas ay agad nila itong pinahinto. Pero laking gulat nila Mulong na nurse ang kanilang nakita. Kaya galit na naman si Agustus dahil sa kapalpakan nito nila Mulong at agad na pinahanap sina Supremo. Pero ang di nila alam ay nagtago lang pala sa kabilang sasakyan sina Supremo at muling pumasok sa loob ng ospital. Pero di nagtagal ay nakita nga sila ng mga kalaban. Kaya patuloy ang kanilang habulan. At ganun din sila Mang Berting, Yoli at Lucio na nakarating na sa likurang bahagi ng ospital kung saan dumating na rin si Turco, bit-bit ang kanilang sasakyan. Kaya sina Supremo at Amanda ay napilitan ng tumalon sa second floor habang nakikipagpalitan ng putok sa mga kalaban. At dahil dito ay tuluyan nga silang nakatakas. Habang si Roy naman ay busy sa pag-aayos ng pera ng kanilang pambayad kay Ramon. Kaya nang tumawag ito ay ipinaalam niya na handa na ang kanilang pambayad. Oo naman Ramon, magbabayad kami ngayong araw din saka sakto piyesta ng Quiapo. Babayad kami today. Kaya hindi na rin nagtagal ang kanilang pag-uusap dahil busy rin si Ramon sa paparating na shipment at si Olga naman ay muling kinausap si Don Julio para kausapin ang pagkikita nila Ramon at Tanggol na kahit papaano ay nagkalapit naman ang dalawa pero halatang walang ambisyon ang kanyang anak na manahin ng kanilang mga negosyo. Kaya nag-aalinlangan din si Olga kung ano na lang ang magiging reaksyon nito kung sakaling ipaalam na nga nila ang tunay nilang negosyo. Pero dahil tumawag na rin ang mga kasosyo nila sa negosyo para kamustahin kung sino ang susunod na magiging tagapagmana ni Ramon ay napilitan na si Don Julio na ipaalam ang pinaplano nilang meeting kung saan ay formal na nilang ipapakilala sa lahat ng kanilang kasosyo ang bagong tagapagmana ni Ramon. Habang si Nabong naman ay nakalabas na nga ng ospital kasama na si Owing at iba pang nasugatan sa riot kung saan sinalubong nga sila ni Makasantos at pinagbantaan si Bong na magpakabait na ito lalo na ngayong tuluyan nang nawalan ng tiwala si Chief Espinas sa kanya. Kaya alam na ni Bong na si Tanggol na nga ang bagong hitman ni Chief Espinas. Kaya di na rin sila nagtagal ay pumasok na nga sila sa loob ng kulungan pero hindi nila kasama si Owing kung saan pinatawag siya ni Chief Espinas. Kaya sa pagpasok nila sa kanilang opisina ay kinamusta siya ni Chief Espinas at sinabi na hindi muna siya isasama kina Tanggol dahil bibigyan nga siya ng sarili niyang kwarto habang nagpapagaling ito. Pero iginiit ni Owing na mas bibilis ang kanyang pagpapagaling kasama sina Tanggol. Pero hindi pumayag rito si Chief Espinas kaya wala na ring nagawa si Owing kung hindi sumunod. Santos, dali na sa espesyal na kwarto. Pakainin ng mabuti ha, at nang gumaling agad. Salamat ka, alam ka ni Chief Espinas. Kaya sa paglabas ni Owing at Makasantos ay naging malinaw kay Warden Baratukan na gagamitin ni Chief Espinas si Owing laban kina Tanggol.
At di na nga nagtagal ay dumating na sila Makasanto sa Bartolina kung saan niya inihatid si Owing na hindi maintindihan bakit siya inilipat roon. At sa pagpasok nga nila Bong ay agad silang kinamusta ng kanyang mga kasamahan. At dahil sa tindi ng bakbakan ay marami sa kanilang mga kasamahan ang tuluyan ng namatay. Kaya hindi pa rin matanggap ng kanyang grupo na nabigo sila dahil sa dami ng bodyguards ng kasama ni Congressman. Pero dahil malinaw na may pumalit na sa kanilang pwesto ay magpapalakas lang si Bong bago gawin ang isang malaking riot. Sabi nila papalitan na tayo. Sino daw ay papalit sa atin? Siyempre, ang grupo ni Tanggol. Kaya manda kayo, papalakas lang ako. Magkakaroon ng malaking riot dito. At sina Tanggol at Ben naman ay napag-usapan ang plano nilang tumakas dahil nag-aalala si Ben kung sakaling hindi sila magtagumpay na may takas si Owing ay siya na ang bahala dito sa loob ng kulungan. At pinayuhan sina Tanggol na magtago muna sa kanilang mga probinsya lalo na hindi nga sila titigilan ni Chief Espinas. At narito ang mga dapat abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Ang muling pagkikita nila Tinding at Mokang, ang pagtatago nila Amanda sa simbahan, ang pagsalakay ng mga pulis. Natunghen nga nating bumalik sa Quiapo sina Mokang para mamigay ng relief sa kanilang dating mga kasamahan sa Quiapo. At isa nga sa nagkukumahog na pumila ay sina Lolo Noy, kaya muli nilang nakita si Mokang kung saan naglabas ng sama ng loob si Tinding makaraang malamang nagpakasal si Mokang habang si Tanggol ay naghihirap sa loob ng kulungan dahil sa kagustuhang tumulong sa kanya. Habang si Supremo naman ay napilitang magtago sa loob ng simbahan ng Quiapo para tuluyang takasan ang mga humahabol sa kanilang mga tauhan ni Augustus. Kaya bumili rin sila ng mga damit at agad itong isinuot para hindi mapansin sa gitna ng dami ng mga deboto sa loob ng simbahan. At si David naman ay dinala na sa planta ng sardinas kung saan naroon ang tunay na negosyo nila Ramon. Kaya todo ang pagpapanggap ni David na nagulat sa kanyang mga nakita pero wala siyang magagawa kung hindi sumang-ayon para lang makuha ang loob ni Ramon. Pero ang di nila alam ay sumalakay na nga ang mga pulis habang nag-uusap sina Ramon at ang Red Phoenix. Kaya nag-aalala si Chief Espinas na baka mamatay ang kanilang target sa kamay ng pulis. Parang meron pang ibang gustong tumumba sa Red Phoenix. Hindi pwede. Kailangan si Tanggol ang makapatay sa kanila. Ikaw, sa tingin mo, tuluyan na kaya mapapaniwala si Ramon sa pagpapanggap ni David? Kaya comment down below na yan.